Hello mga ka-lash room, for today's video nga ay tayo nga ay magla-lash lip. So ang gagamitin natin dito ay IBCC NDC. So ang unang gagawin ay magla-lash bath. So gagamit tayo ng lash shampoo ng Lash Point. Yes po, kapag tayo ay nag-lash lip ay kailangan din natin siya i-lash bath. Katulad din yan ng extension bago tayo maglagay ng new set ay kailangan i-lash bath. At kinicure ko din yung natural lashes niya habang binabrush. Anyway, sa part na nga neto ay maglalagay na tayo dito ng small tape, katulad din ng ginagawa ko kapag ako ay nag-extension. Ilalagyan ko din siya ng gel patch. So, ito yung unang gagamitin, yung number 5 nila na false lashes glue. So, ganito siya. Ganito yung lagayan nila ng false lashes glue. Ayan. Anyway, kaya ko pinapakita isa-isa kasi first time ko tong ginamit yung ganitong product. I mean, yung ganitong brand. Next, ang gagamitin naman natin yung number 6 nila, yung lip pads. Ito yung una natin gagamitin, yung glue at yung pads. Maglalagay lang tayo ng small amount dito ng glue, as in konting-konti lang. Ipahid lang natin siya ng ganyan, as in lahat ay lalagyan. And ididikit natin siya dito sa part na to. Ayan, dahan-dahan. So, dapat ganito siya. Gagamit naman tayo dito ng number 7 nila, which is yung clean tool. Hello po, Boss Malik. Itago nyo na lang ako sa... Maglalagay na ako dito ng glue. Konti lang ang ilalagay natin. At kapag nakapaglagay na tayo ng konting glue, ayan, itataas na natin siya gamit yung clean tools nila. Ayan. Medyo struggle nga ako dito kasi talagang pahabaan talaga to ng pasensya para kumapit. Andun talaga siya. Ayan, ganyan-ganyan ko lang siya hanggang sa kumapit siya. Ayan, di ba? Dapat ganito magiging outcome niya. Ayan, ganyan. Ang next naman natin na gagamitin is yung number 1 nila, which is yung perm. Ito yung number 1 na sobrang tapang ng amoy, as in para ang nagre-rebond. Anyway, balik na nga tayo sa ating ginagawa. So, ayan, naglalagay lang din ako ng small amount sa pads at doon sa natural lashes. And then, ganito dapat siya. At maglalagay na tayo ng plastic wrap. And babad lang natin siya ng 10 minutes. After 10 minutes nga, ay tatanggalin na natin yung plastic wrap na nilagay natin. At tatanggalin din natin yung nilagay natin na number 1 na perm. Ang next ko naman na ilalagay is yung number 2, yung fixation. Ganito lang din ako maglagay. Kaunti lang din. Casual lang po yung usap. Then, kinabukasan mo po pinangyari. At maglalagay ulit tayo ng plastic wrap. Ganito ako maglagay ng plastic wrap ay paangat. Babad natin siya ulit ng 10 minutes. After 10 minutes, ayan, tatanggalin na natin ulit yung plastic wrap. Tatanggalin din natin yung nilagay natin sa kanya na fixation na solution. O, di yun. Pwede naman yun, ha? So, meron ka din naman binibigay. Next ko naman gagawin is yung number 4 nila, which is yung cleanser. Gumamit lang din ako ng cotton buds, ayan, para malinis natin. And then, maglalagay na tayo dito ng lash tint number 1. Pinili ko is yung black. Dalawa kasi yung pagpipilian. Number 1, black. Number 2 is yung brown. Pero ang pinili ko is black. And babad tayo ng 25 minutes. After 25 minutes, ay gagamit naman tayo dito ng number 4, which is yung cleanser. At linisin na nga natin. Ito na nga yung last part na ilalagay natin, which is yung number 3, nutrition. At ito na nga yung outcome niyan. Ayan, medyo nalungkot nga ako sa part na yan dahil hindi ko alam kung ano yung mali sa ginawa ko. Hindi siya masyadong na-curl. Yung isang kanan ng kanyang eyes medyo nag-curl, pero yung isa hindi masyado. Ayan. Sinunod ko naman lahat ng direction ko paano siya gamitin, pero wala. Ganito talagang outcome niya. Sobrang na-disappoint ako sa outcome. Hindi ko alam kung anong mali sa procedure ko. Sinunod ko lang naman din ang nakalagay doon. Sa tingin ninyo mga ka-lash room, anong part yung maling ginawa ko sa procedure? Comment nyo naman sa comment box at babasahin ko lahat. So, ayun lang. Thank you for watching. Bye! Mwah!